Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4436. Hindi sineryoso ni Daryl ang mga narinig niyang pananakot. Bahagya, siyang natawa at hindi ito pinansin. Di nagtagal at narating nila ang punong hall. Nakaupo roon si Cumulonimbus habang dahan-daang hinalo ang kanyang tsaa. Kumunat ang noo nito nang makita niya si Cory na may dalang tao sa hall. Sino iyan, Cory? Tiningnan ni Cumulonimbus si Derry. Nang tanungin niya si Cory, mukhang sobrang kakaiba ng lalaking nasa kanyang harapan. Mayroong mapupulang marka sa kanyang mukha. Mapula rin ang kanyang buhok, pero mukhang pamilyar ang mga mata nito. Pakiramdam niya'y kilala niya ang taong iyon. Master, lumapit at nagsalita si Cory. Isa siyang manloloko. Dumating siya sa punong gate at gusto kayong makausap. Sinabi niya rin na kaibigan niya kayo. Masyado nang nagiging matapang ang mga manloloko ngayon. Ano sa tingin ninyo ang dapat nating gawin sa kanya, Master? Mukhang mayabang at mataas ang pag-asa ang tingin sa mukha ni Cory. Gusto niyang mabigyan ng mga papuri ni Cumulonimbus. Kaibigan, sandaling nagulat si Cumulonimbus. Tumayo at inobserbahan niyang mabuti si Daryl. Kilala ba kita? Nagbuntong hininga si Daryl sa gon ng loob. Ngumiti at nagsalita siya. Panipi, maaari ba tayong mag-usap sa pribadong lugar, Sec Master Swai? Pagtapos ay sinulyapan niya si Cory. Kumunat ang kilay ni Cumulonimbus. Mukhang nakaka-interes ang lalaking iyon. Sa parehong sandali, kaagad na tumaas ang depensa ni Cory. Tiningnan niya si Daryl at malamig na nagsalita. Sino ka sa tingin mo? Anong karapatan mo para kausapin ng pribado ang aking master? Malakas ang boses ni Cory nang kausapin niya si Cumulonimbus. Master, wala kaming ideya kung sino ang taong ito. Huwag kayong magtiwala sa mga sinasabi niya. Walang nakakaalam kung sinisubukan niya ba kayong lokohin. Hindi alam ni Daryl kung matatawa o maiiyak ba siya. Sa parehong sandali, ay nainis din siya. Baliw ang lalaking ito. Sinabi ko nang kaibigan ako ni Cumulonimbus pero sinisiraan niya pa rin ako. Kalmado siyang nagsalita. Sect, Master Swai, nakatali ang mga paat, kamay ko. Paano kita lalikuan? Huminga ng malalim si Cumulonimbus at sandaling napaisip. Bago ito kumuwi, lubayan mo kami, Cory. Nagdalawang isip si Cory, pero tumalikod pa rin siya at umalis. Nang sandaling iyon, napag-isa sa punong hall sina Daryl at Cumulonimbus. Aking kaibigan, sa puntong iyon, komplikado ang tingin ni Cumulonimbus kay Daryl. Maaari munang sabihin ang nais mong iparating. Ngumiti at nagsalita si Daryl. Sect, Master Swai, naaalala mo na ang digmaang naganap sa Chaotic Mountain Range. Nagtungo ka para tingnan ang sitwasyon, pero sinugod ka. Halos namatay ka dahil sa mga butong sibat ng Raksasa tribe. Ikaw, kaagad na nagulat si Cumulonimbus. Gulat niyang tiningnan si Daryl. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Sino ka? Gulat na gulat si Cumulonimbus. Habang nagtataka ang kanyang pag-iisip, nagsanib puwersa ang Nine Mainland para labanan ang Raksasa tribe noong mga panahong iyon. Nang magbangga ng dalawang kampo ay sikretong umispiya si Cumulonimbus sa Raksasa tribe, pero sinugod siya. Nagkataon na napadaan si Daryl at tinulungan siya nito, pero walang pinagsabihan si Cumulonimbus tungkol sa pangyayaring iyon. Isa siyang sect master at nakakahiya na sinugod siya ng mahigit 10 miyembro ng Raksasa tribe. Paano nalaman ng taong nasa kanyang harapan ang tungkol sa insidenteng iyon? Humakbang paaban si Daryl nang makita niya na nagulat si Cumulonimbus. Ngumiti ito at nagsalita. 2 tao lang ang nakakaalam ng tungkol sa insidenteng iyon. Isa na ako roon. Ikaw, kahit gaano kawalang alam si Cumulonimbus ay naintindihan niya ang sinabi ni Daryl. Lumaktaw ng tibok ang puso nito. Natuwa pero nagulat siya. Ikaw si Sect Master Darby. Anong nangyari sa iyo? Mabilis na tumakbo palapit si Cumulonimbus at tinanggal ang
pagkakatali kay Daryl, guilty itong nagsalita. Sectmaster Darby, hindi. Nag-iisip ng maayos ang aking mga tauhan. Pakiusap, huwag mo sana iyong ikagalit. Nawala ang pagkalayo at yabang ni Cumulonimbus ng mapag-alaman niyang si Daryl ang may kakaibang hitsurang lalaki. Sobrang naging magalang niya rito. Si Daryl ang nagligtas sa kanyang buhay sa Chaotic Mountain Range. Matagal na siyang patay kung hindi lamang dahil kay Daryl. Mahabang istorya. Kumumpas si Daryl at mapait na ngumiti. Pinilit akong maging ganito, pero maayos na ang lahat. Sectmaster Swai, pakiusap. Itago mo muna ang aking pagkatao sa ngayon. Huwag mong sasabihin sa kahit sino ang tungkol sa akin. Magulo ang sitwasyon sa mundo ng mga cultivator ng sandaling iyon. Ayaw ibunyag ni Daryl ang kanyang pagkatao para sa kanyang kaligtasan. Kabanata 4437. Isang matalinong lalaki si Cumulonimbus. Naintindihan niya kaagad ang ibig sabihin ni Daryl. Alam niyang ayaw nitong mabunyag ang kanyang pagkatao. Kaagad siyang tumango at nagsalita. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, itatago ko ang sikreto mo. Tumango at nagsalita si Daryl. Panipi, mayroon pa akong hihilingin sa inyo. Sectmaster Swai, ano iyon? Walang pag-alangang tumango si Cumulonimbus. Aksidenteng nakulong si Cumulonimbus noong oras ng digmaan laban sa Raksasa tribe sa Chaotic Mountain Range. Mapanganib ang sitwasyong iyon at umabot sa oras. Si Daryl sa pagsadyap sa kanya. Itinatak ni Cumulonimbus ang insidenteng iyon sa kanyang isipan. Nang sandaling iyon, walang alangang sasang-ayon si Cumulonimbus kung manghihingi manang daan-daang pabor si Daryl. Nagbuntong hininga si Daryl ng gamaan ang kanyang loob. Mayroon akong kaibigang halos nawala sa kanyang sarili habang nagko-cultivate. Labis siyang nanghihina. Ngayon, naghahanda ako para makagawa ng elixir para sa kanya. Kailangan ko ng ilang sangkap. Iyon pala ang pabor. Ngumiti at tinapik ni Cumulonimbus ang dibdib nito. Wala iyon. Ako na ang bahala. Hindi nagdalawang isip si Daryl. Inilista niya ang mga kakailanganin niyang sangkap. Kaagad na kumuha ng lapis at papel si Cumulonimbus at daling naglista. Masayang ngumiti si Cumulonimbus. Pagtapos niyang maglista, mayroon ka pa bang ibang kailangan? Umiling si Errol at ngumiti. Wala na, maliban na lang sa dalawa kong kaibigang hinarang ng inyong mga tauhan sa labas. Nako naman, dumilim ang ekspresyon ng mukha ni Cumulonimbus. Human heal ito, panipi, tinangkang patayin ng mga mangmang na iyon ang mahahalaga naming bisita. Kapatid na Daryl, pakiusap, huwag mong sisihin ang aking mga tauhan. Hindi sila nag-iisip. Sinigawan ni Cumulonimbus ang mga lalaki sa labas. Pumunta kayo rito. Kaagad na tumakbo si Cory papuntang hall at magalang na nagsalita. Mayroon po ba akong maipaglilingkod? Master, tanong nito habang nakatingin kay Daryl. Kita ang pagkamuhi sa mga mata nito. Paniguradong nakita ang tunay na kulay ng manlolokong iyan kaya pinatawag ako rito ni Master. Hindi ka nag-iisip. Tinitigan ni Cumulonimbus si Cory at napagsalitaan ito. Mayroon tayong mga importanteng bisita pero hinarang niyo sila sa labas. Papasukin sila ngayon din. Mga importanteng bisita. Kaagad na naguluhan ng gulat na nakatayong si Cory. Mga importanteng bisita ang kakaibang lalaking iyan at ang kasama niyang naggagandahang dilag sa labas. Mukhang hindi naman, lalo na ang lalaking iyan. Malinaw na isa siyang manloloko. Huminga ng malalim si Cory at nagsalita. 1 taon ka nang nagko-cultivate sa seklusyon, Master. Hindi mo alam na maraming manloloko sa mundong ito. Huwag kang magpapaloko sa kaniala. Tumahimik ka, sumigaw si Cumulonimbus. Halos mamatay ito sa takot. Tinawag ng walang isip na iyan si Daryl bilang manloloko. Halos hindi makapag-isip si Cumulonimbus. Mabilis siyang naglakad palapit at galit na sinampal si Cory. Slap! Buong lakas niyang sinampal ang lalaki. Kaagad na bumakat ang pulang
Marka ng palad sa kanyang mukha at namaga rin ang kanyang pisngi. Master, ngumiwi si Cory, hindi. Maipaliwanag ang takot nito, halos. Maiyak din ang lalaki. Mukhang sobrang kakaiba ng lalaking ito. Paniguradong may masama siyang layunin kaya siya nagpunta sa Thunder Fire Gate. Sobrang nena si Cumulonimbus. Tinuro niya si Cory at sinigawan ito. Panipi, wala kang isip. Tumahimik ka. May utang ako sa taong iyan. Mamamatay ako nang walang maayos na libing. Kung hindi dahil sa kanya, mag-iingat ka kung magtatangka kang hindi siya. Ay respeto. Ano, niligtas ng lalaking ito ang buhay ng aming master. Sobrang naguluhan si Cory. Gulat niyang tiningnan si Daryl at hindi makapagsalita. Wala ring laman ang kanyang isipan. Kalmado ang ekspresyon ng nakatayong si Daryl. Hindi niya man lang sinulyapan si Cory. Masyado nang maraming nakilalang tao si Daryl na katulad ng lalaking iyon. Avoniv ang makipag-usap dito, subalit hindi lamang huminito roon si Cumulonimbus. Muli niyang sinampal si Cory at sumigaw. Anong tina tayo? Tayo mo riyan. Humingi ka ng tawad. Bumalik sa wisyo si Cory. Kaagaw, siyang lumuhad at humingi ng tawad. Cav Daryl, Master, pakiusap. Patawarin ninyo ako. Naging bulag at mayabang ako. Buong kaloobang pahayag ni Cory. Hindi na ito mayabang pakinggan. Kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Daryl. Kumuwi siya. Kalimutan mo na hindi kita masisisi kung hindi mo ako kilala. Bilasan mong dalhin dito ang aking kaibigan. Kabanata 4438. Oo, nagbuntong hininga si Cory nang hindi siya sisihin ni Daryl. Kaagad, siyang tumayo at mabilis na naglakad palabas ng hall. Di nagtagal at bumalik siya kasama sina Celine at Queenie sakay ng tulak. Nang sandaling pumasok sina sa punong hall, nakita ng dalawang babae ang humihigop ng tsaa si Daryl. Habang kalmado ang hitsura nito, tila isang marangal na bisita ang poster ng lalaki. Kaagad silang naginhawaan. Medyo nag-alala sila habang naghihintay sila sa labas. Kapatid na Daryl, ngumiti at nagsalita si Cumulonimbus. Paniguradong malayo pa ang pinanggagalingan ninyo. Dadalhin ko kayo sa lugar kung saan maaari kayong magpahinga. Isang bihirang karangalan ang pagbisita mo sa Thunder Fire Gate. Maghahanda ang nang makakain at mag-iinom tayo hanggang sa bumagsak tayo. Pagtapos ay ipinasa ni Cumulonimbus ang listahan ng mga sangkap na sinulat niya kay Cory para may handa nito ang mga sangkap para sa paggawa ng elixir bago siya naglakad palabas ng punong hall. Ngumiti si Daryl at pinamunuan sina Celine at Queenie habang nakasunod sila sa likuran ni Cumulonimbus. Nandito na tayo. Ngumiti at nagsalita si Cumulonimbus. Nang matuntan nila ang silid para sa mga bisita, isa itong suite. Maaari kang magpahinga rito ngayong gabi. Sabihan mo lang ang mga alagad kung mayroon kang kailangan. Pagtapos ay nagpalitan ng ilang kasiyahan sina Cumulonimbus at Daryl bago ito umalis. Pagtapos noon ay tumingin siya sa paligid at sikretong nagbigay papuri sa mga ito. Hindi nito naisip na elegante ang guest suite ng Thunder Fire Gate, na paghihiwalay ng kurtinang gawa sa perlas ang suite, gawa sa bihirang redwood ang mga kagamitan. Mayroong nagsindi ng insenso sa kwarto, bumalot sa hangin ang mabulaklak na aroma. Wow! Sambit ni Queenie nang natutuwa itong tumingin sa paligid. Maganda ang kwarto, sa wakas at makakapagpahinga tayong mabuti ngayong gabi. Akala ko'y nagbibiro ka lang, Daryl. Sinong mag-aakalang may utang sayo ang sect master ng Thunder Fire Gate? Bahagyang natawa si Daryl nang makita niya kung gaano kasaya ang babae. Bahagyang kinagat ni Celine ang kanyang labi. Magulo ang ekspresyon sa kanyang mukha. Kahit na maayos naman ang kwarto, walang mga pinto ang suite at tanging kurtina lamang ang meron dito. Pareho silang babae ni Queenie, habang isang lalaki naman si Daryl. Hindi magandang sama-sama silang matutulog. Nang maisip iyon ni Celine, tiningnan niya si Daryl at kinausap ito. Hindi ka maaaring matulog dito. Nagulat si Daryl. Nalilito siyang nagtanong, bakit hindi?
Nagbuntong hininga si Celine at inirapan niya si Daryl. Bakit? Hindi. Iyon angkop. Isa kang lalaki. Paano kami makakapagpahinga ng maayos ni Queenie kung kasama ka namin sa iisang kwarto? Walang magawa si Daryl sa kanyang narinig. Nang sandaling iyon, naglakad paabanso Queenie. Ngumiti at nagsalita ito. Master, inayos na ito ni Secmaster Swai para sa atin. Kailangan lang natin itong tiisin ng isang gabi. Isa pa, hindi ba't pareho kayo ni Daryl na? Pilya ang ekspresyon ng mukha ni Queenie nang marinig niya iyon. Sa kanyang puso ay magkarelasyon na sina Daryl at Celine. Subalit inanatala ni Celine bago niya pa matapos ang kanyang sasabihin. Tumahimik ka. Sobrang namula ang magandang mukha ni Celine dahil sa kahihiyan. Nagpadyak siya ng paa. Walang namamagitan sa amin ni Daryl. Tumigil ka sa mga walang kabuluhan mo. Nahiya at nagalit si Celine sa parehong sandali. Kasalanan lahat ito ni Daryl. Hindi sila pag-iisipan ng ganoon ni Queenie kung hindi dahil sa lalaki. Sikretong natawa si Daryl. Hindi niya inakalang mas magiging cute pa kaysa sa isang malit na bata ang sikat sa buong mundo na marangal na pianistang si Celine kapag nahihiya. Ito, pero dahil galit si Celine, hindi nagtangkang magsalita ng kahit ano si Daryl. Kaagad siyang umalis para makaiwas sa pagiging awkward. Dapat ay naihanda na ni cumulonimbus ang mga sangkap. Naisip ni Daryl. Kaagad siyang naglakad papuntang punong hall. Nakita niya ang nakaupong si cumulonimbus habang hawak nito ang listahan ng mga sangkap sa punong hall. Sinuri niya ang mga sangkap na nasa lamesa. Mariing kumunat ang kanyang noo. Secmaster Swai. Mabilis na naglakad palapit si Daryl. Ngumiti at nagtanong ito, handa na ba ang mga sangkap? Mabilis na tumayo si cumulonimbus. Mapait niyang nginitian si Daryl. Nagsalita ito, kapatid Ann Daryl, hinanda ko ang mga sangkap maliban sa isa, ang Ronil herb. Wala kami masyado nito sa aming imbakan pero huwag kang mag-alala, hahanap kami para sayo. Tunog guilty si cumulonimbus nang sabihin niya iyon. Nilapitan siya ng kanyang tagapagligtas para tulungan siya, pero hindi man lang niya magawang ihanda ang mga simpleng sangkap para sa paggawa ng elixir. Kabanata 4439. Ang Ronil herb. Nagulat si Daryl pero kaagad niyang tinapik ang balikat ni cumulonimbus. Panipi, ayos lang. Hahanap ako ng Ronil herb. Tunay na labis akong nagpapasalamat sa iyong tulong sa pagkuha sa lahat ng mga sangkap. Istrikto ang kondisyong kailangan ng Ronil herb para tumubo ito. Madalas, itong nabubuhay sa madilim at mahalumigmig na lugar. Naalala ni Daryl ang isang bangin papuntang Thunderfire Gate at mayroong isang lawas sa ilalim ng bangin na iyon. Dapat ay mayroong Ronil herbs doon. Labis ang kahihiyan ni cumulonimbus nang sabihin ni Daryl na ang siya na ang maghahanap noon. Gusto mo bang magpasama ako ng ilang alagad para matulungan ka? Hindi na kailangan. Bahagyang tumawa si Daryl. Tumingin siya sa kalangitan at napansin niyang maaga nagpaalam na siya kay cumulonimbus at mabilis na umalis. Isa lamang iyong Ronil herb, hindi kailangang palakihin ang sitwasyon at magpasama ng napakaraming tao para tulungan ang lalaki. Kaagad na nagtungo sa lawas si Daryl. Pagkalabas niya sa punong altar ng Thunderfire Gate, nang lisanin ni Daryl ang Thunderwind Town, napansin niya ang magkasintahan sa kabilang banda ng punong kalye ng bayan. Daang naglalakad ang dalawa. Guwapo at pinong kumilos ang lalaki. Nakasuot ito ng kulay puti na pang itaas, hindi maipaliwanag ang pagiging elegante ng hitsura nito. Samantla ang mapang-akit at charming naman ang babae. Nakausot ito ng maputlang dilaw na bestida. Mukha itong maliksi at charming. Sila ay sina Diego at Shena mula sa Sword Sect. 5 araw na ang nakalipas ng makatakas sa bilangguan ang deputy Sectmaster ng Sword Sect na si Cloris at ang alagad nitong si Liv. Matagal na silang nawawala. Sobrang nag-8 ang Sectmaster ng Sword Sect na si Jedediah, kaya nagboluntaryo si Diego para hanapin si Cloris at ang
alagad nito. Siyempre, hindi niya intensyong hanapin si Flores, pero gusto niyang makasama ito. Namangha si Sienna kay Diego, kaya natural lang na gusto niyang sumama. Umalis sila sa punong altar ng Sword Sect at nagtungo sa mga border ng Great East bago natuntun ang Thunderwind Town. Wala silang nakitang senyales na naroon si Flores. At ang alagad nito, nakakapagod ang paglalakbay na iyon. Diego, nang sandaling iyon, nakita ni Sienna ang buhay na punong kalye at nagsalita. Ito, sinong mag-aakalang mayroong buhay na bayan sa isang malayong lugar? Sigurado akong mayroong inn sa paligid. Kumuha tayo at kwarto para makapagpahinga. Ngumiti at tumanggo naman si Diego. Panipi, sige. Pagtapos ay tumingin sa paligid si Diego at kinausap nito si Sienna. Palagi kang nasa bundok, halos hindi ka naglalakbay. Sigurado akong hindi mo alam ang tungkol sa lugar na ito. Tinawag na Thunderwind Town ang espesyal na lugar na ito. Mayroong sekta rito na kung tawagin ay Thunder Firegate. Si Cumulonimbus Y ang kanilang sect master. Ilang beses akong nadaan sa Thunderwind Town, kaya naman kakilala ko si Sect Master Y. Hindi na itago ni Diego ang angas sa kanyang mukha nang sabihin niya. Iyon, isa siyang mayabang na tao. Natural lamang na magpapakitang gilas siya sa nakababata niyang kapatid sa mga oras na iyon tungkol sa kanyang connection sa mundo ng mga cultivator. Wow! Mukhang namangha ang hitsura ni Sienna. Nakakamangha ka, Diego. Kaibigan mo pati ang sect master ng Thunder Firegate. Sa tingin mo ba ay maaari natin silang bisitahin para hindi na natin kailangan pagmaglagi sa inn? Umiling at nagsalita si Diego. Panipi, mukhang pagod na tayo sa paglalakbay. Hindi mabuting bisitahin sila sa ganitong kalagayan natin. Kailangan pa rin nating kumuha ng inn para makapagpahinga at may ayos ang ating mga sarili bago bumisita sa kanila. Mas magalang kung ganoon ang gagawin natin. Oh, sumagot si Sienna bago nito yakapin ang braso ni Diego at nagtungo sa inn. Samantala, sa ilalim ng bangin ng hindi kilalang bundok, naglakad sa lawas si Daryl habang hinahanap ang halaman. Magiging problema kapag hindi niya nahanap ang Ronil herb kahit saan. Bamulong sa sarili si Daryl nang biglang kumislap ang kanyang mga mata. Nahanap ko na. Tumubos sa mga bato ang palumpong ng herb sa kanilang harapan. Mayroong irregular na kulay dilaw na mga spot sa mga ito. Iyon ang Ronil herb. Hindi nagdalawang isip si Daryl. Kaagad siyang naglakad paabant at kinolekta ang Ronil herb. Pagtapos ay ginamit niya ang kapangyarihan ng Fairy Soul ang mabilis na bumalik sa Thunder Firegate. Makalipas ang ilang minuto, nasa punong kalye ng Thunderwind Town si Daryl. Naging sobrang ganda ng kanyang mood nang makuha niya ang Ronil herb. Mabilis ang kanyang mga paghakbang. Mabilis na babalik ang kapangyarihan ni Celine kapag nagawa na niya ang elixir. Binilisan ni Daryl ang kanyang paglalakad nang maisip niya iyon. Kaagad na huminto sa daan si Daryl. Nang sandaling iyon, naramdaman niya ang nakakamatay na aura mula sa kanyang likuran. Biglang napalingon si Daryl para tumingin. Kagaad na napakunot ang kanyang kilay. Nakita niya ang isang lalaki at isang babae na may mahigpit na hawak sa mahahaba nilang espada. At mabilis nilang nilapitan si Daryl. Iyon ay sina Diego at Sienna. Nako naman, hindi maganda ang ngiti ni Diego pagkalapit niya kay Daryl. Ikaw talaga iyan. Palagi talaga tayong nagkakasalubong, hindi ba? Kabanata 4440. Dumiling ang mga mata ni Diego. Hindi niya maitago ang sama ng loob at galit sa kanyang puso. Kasama niyang nagpahinga si Sienna. Sa inilang sandali lang ang nakalipas. Bibisitahin na sana nila si Cumulonimbus sa Thunder Firegate. Nang makita nila si Daryl sa tunog kalye, ang mangmang na iyon. Bahagyang natawa si Daryl, hindi niya pinansin ang lalaki. Subalit hindi niya mapigil ang tumitig kay Sienna. Napansin niya si Sienna na nakasuot ng kulay pula na bestida at bahagya nitong napapakita ang magandang habong ng kanyang katawan. Sienna, ang mabuti kong
nakakatandang kapatid. Ngumiti si Daryl at binati nila si Shanna. Ilang sandali kitang hindi nakita, mukhang mas gumanda ka. Inobserbahan ni Daryl ang reaksyon ni Diego nang tanungin niya iyon. Kahit na sexy si Shanna, wala siyang laban sa ibang mga babaeng kaibigan ni Daryl. Sinabi lamang iyon ni Daryl para galitin si Diego. Isa pa, alam ng lahat ng mga alagad ng Sword Sect ang tungkol sa kanilang relasyon. Swoosh! Namula ang mukha ni Shanna. Pinagalitan niya ang lalaki. Tumahimik ka. Sino ang nakakatanda mong kapatid? Ipinatalsik ka na ng Sword Sect noong umalis ka. Hindi. Naitago ni Shanna ang galit sa kanyang puso. Mukhang isang pulubi si Daryl. Anong lakas ng loob niya para tingnan ang babae ng ganoon? Gusto siguro niyang mamatay. Sa parehong sandali, dumilim din ang ekspresyon ng mukha ni Diego. Tinitigan niya si Daryl. Paniguradong pagod ka nang mabuhay. Huwag mong iisiping ligtas ka na dahil lang nakatakas ka sa 4 Great Elders. Nagpadala na ng mensahe ang Sword Sect para patayin ka. Pagpatay na pag-uutos. Walang takot si Daryl. Tumodo na ang Sword Sect sa kagustuhang patayin siya. Humakbang paabant si Diego at malamig siyang nagsalita. Didiretsuhin ko na. Sabihin mo sa akin kung nasaan sina Cloris at Zero Leave. Ano? Nagulat si Daryl. Anong nangyari kina Cloris at Olive? Nasangkot sa insidente sa Maple Division si Daryl pagkaalis niya sa Sword Sect. Hindi niya alam kung anong nangyari sa Sword Sect. Pagkatapos noon, hindi niya alam na umalis din sina Cloris at Olive sa Sword Sect. Tigilan mo ang pagkukunwari. Hindi na nakapagpigil pa si Shanna. Puno ng pagkamuhi ang kanyang mga mata. Nagsalita siya. Pinagtaksilan nina Cloris at Olive ang Sword Sect at tumakas ang dalawa. Kasama mo sila. Paano nangyaring hindi mo alam kung nasaan sila? Ano? Kumunot ang kilay ni Daryl at sumanghal. Lilinuin ko hindi ko kasama sina Cloris at Olive. Mga kaibigan ko lamang sila. Isa pa, wala na akong koneksyon sa kanila pagka alis ako kaya hindi ko alam kung nasaan sila. Mayroon pa akong mga kailangang gawin. Hindi ko aaksayahin ang oras ko sa inyong dalawa. Pagtapos ay tumalikod si Daryl at aalis na sana. Huminto ka riyan. Nanliit ang mga mata ni Diego. Sumigaw ito habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa mahabang espada at dali-daling lumapit kay Daryl. Sa parehong sandali, mabilis na inilabas ni Shanna ang mahaba niyang espada. Gusto niyang tulungan si Diego na pigilan si Daryl. Wow! Maraming dumadaan ang nagtipon. Anabangan nila ang pag-uklat ng eksena. May maglalaban. Mukhang paglalaban ito sa pagitan ng mga cultivator. Napakatapang naman nila. Anong lakas ng loob nila para maglaban sa teritoryo ng Thunderfire Gate. Karamihan sa kanila at nahumaling kay Shanna. Sa parehong sandali, mukhang kalmado si Daryl. Tumingin siya kay Diego bago niya titigan si Shanna. Ano? Gusto ko akong kalabanin. Nakalimutan mo na ba ang sinapit mong pagkatalo noon? Hindi malakas ang kanyang boses, pero makapangyarihan ang kanyang tono. Awkward ang naging pamumula ng mukha ni na Diego at Shanna. Thomas si Daryl. Hindi maganda ang sinapit nilang pagkatalo noong kalabanin nila si Daryl sa Sword Sect. Totoo ito kay Diego na himite siya dahil sa pag-atake ni Daryl. Isa iyong Triheja. Ikaw, sa wakas at bumalik sa wisyo si Diego. Tinitigan niya si Daryl. Tigilan mo ang pagkukunwari. Mas mainam na sabihin mo sa amin kung nasaan sina Cloris at Zero Leave. Kung hindi ay huwag mo kaming sisisihin sa pagiging marahas. Alam kong makapangyarihan ka pero baka hindi tayo matalo kapag nagkampihan tayo. Tumango ang katabi nitong si Shanna. Bayilang pagsang-ayon. Tama, huwag mo kaming mamaliitin dahil lang mas marami ng isang kaunti ang galaw mo kaysa sa amin. Ipapakita namin sa iyo ang tunay naming lakas ngayong araw. To be continued.